Good morning, sir. My name is Joyce Abad. Ipepresent ko po yung Growth Pool Growth Center. Francois Perux introduced the growth pool theory in 1955, focusing on economic development planning in France. Later, Bondeville modified it into the growth center theory, adding regional character and specific geographic content. So, ang teorya nito ay binuo ng mga Francis na ekonomista na sina Francois Perux at Bondeville upang buhayin ang ekonomiya ng Pransya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng propulsive growth sa maikling panahon. Ang pangunahing focus ng estrahiyang ito ay ang industriyasyon bilang pundasyon ng pag-unlad ng ekonomiya. Bondeville proposed the growth center concept, emphasizing expanding industries in urban areas that induce economic activity development in the region. So dito naman sinasabi ang growth pool ay isang dynamic na hanay ng mga industriya na nakasentro sa isang nangungunang industriya na may advance na teknolohiya, managerial na kadalubhasay at malakas na industrial linkage. Ang growth center ay lubos na dalubhasa, umaakit ng pamumuhunan, lumilikha ng mga trabaho at nagpapaunlad ng pagpababago. May tatlong uri ng panlabas ng ekonomiya ang nakakatulong sa tagumpay ng mga sentro ng paglago: panloob sa kumpanya, panloob sa mga industriya, at panloob sa mga urban na lugar. May mga halimbawa din. Ang Pero France at Jamshedpur ay nag-promote bilang mga pool ng paglago batay sa partikular na industriya na humahantong sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad ng rehiyon. Ang teorya ay naghahanap sa kontribusyon sa pagbuo ng pagbabagong pagkilala sa mga pool ng paglago at mga isyu sa pagiging katanggap-tanggap sa lipunan. The Growth Pool and Growth Center Strategy addresses regional imbalances, aiming to disperse economic growth to underdeveloped regions. Friedman has been regarded as one that has transcended the simple notions of growth pool and growth center. His center per concept has gone beyond intersectoral distribution of resources, which growth pool notion tried to address to encompasses real problems of regional development in geographic space. The context upon which he introduced his concept is that of nations which are in transition from being a colony to independent economies. Sabi dito ni Friedman, naniniwala siya na ang ekonomiyang ito ay karaniwang may isang center at isang paligid na maluwag na nakatali sa gitnang iyon. Ang gitna at ang paligid ay mayroong minimal ng mga relasyon at kung binuo ito ay karaniwang isang panig kung saan ang paligid na nananatiling paurong at pinasasamantalahan at hindi kayang lumago dahil ito ay sumusuporta sa paglago ng sentro. Ipinapalagay ni Friedman na ang paglago ng ekonomiya ay magaganap sa pamamagitan ng paglitaw ng isang lubos at nabinuo at magkaugnay ng functional hierarchy ng mga lungsod at bayan. At ang naturang paglago ay proporsyonal sa laki ng pagsama-sama. Ang hierarchy na ito ang mga lungsod ay isang paraan ng pagsasama ng paligid sa gitna o core. Si Friedman, kasama sa impluwensya mula sa mga teorya at konsepto na ipinasa ni Perux at Bondeville. Higit pa dito, tinukoy ng mga rehiyon sa homogeneous at interdependent. Ang mga pantaas na transitional ng mga rehiyon ay mga lugar na lumalaki na may mataas na paglago potensyal ngunit limitado ang kapital. Ang konsepto ni
man ay itinuturing na isang hakbang na lampas sa orihinal na ideya ng growth pool at growth center at isa na nagmumungkahi ng pangkalahatang modelo ng espatyal na aspeto ng regional na paglago ng ekonomiya. Higgins, 1981, in his reflection of the growth pool concept in its variants, have pointed out the enormous literature written on the subject, in the high extent of experience and the application of content. He said that there are only few developing countries which did not make use of the concept in planning or even in making it the core of their national development plans. Sinasabi dito ang sa pagsisikap na suriin ang mga merito ng sentro ng paglago, diskarte, binigyan diin ni Higgins ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa konteksto kung saan ginawa ni Perux ang assertion. Next. Hazard and Scholar 1959 demonstrated the link between the pool and its location as a byproduct of their industrial complex analysis. Through to a linear programming solution, they showed that one could determine what to invest in growth pool, considering the optimum size of each of the elements in the complex, the scale economies involved, and the transport cost of each inputs and outputs. Sinasabi naman dito, pagkatapos ay pinagkain naman ng lokasyon para sa kombinasyon ng mga nakalink na proseso sa complex ay tinukoy sa mga tuntunin ng ilang layunin ng pag-andar. Halimbawa, pag-maximize ng kita sa kanilang aplikasyon ng diskarte sa Puerto Rico, nagawa nilang matukoy kung alin sa mga proseso ay ang pinakamahusay na pinagsama-sama upang makamit ang mga ekonomiya ng lokalisasyon at kung saan dapat ikalat upang mabawasan ang mga gastos sa transportasyon. So, ari yung sinasabi ni Hazard Scholar. So, thank you.